Hindi ko ini-endorse yung Nescafe. Libre lang siya nung panahon na siya pa yung brand ko, kaya favorite cup ko siya because it's red. But this is not Nescafe. it's actually Nescafe but a different version, yung dark roast. One of the best testing 3-in-1 coffees. Ay hindi. Ay, yeah, 3-in-1 nga pala yan. Umabot pa po, no? Nakapag-live pa ako ng August 17 yung oras. Although, umabot na ng 12 ngayon. And I welcome you to this live. Parang sabi ko nga kay Lord, twice a year ako nagla-live na may temang ganito. Parang naubusan ako ng sasabihin. But I prayed that whatever it is that we need to hear right now, the Holy Spirit will move and tell us the things that we need to hear kahit papaano. Good morning po. Several hours have passed since the release ng results ng MTLE ngayong August 2023. And I cannot I am not sure kung pang ilang video ko na po ito kasi may mga previous videos na rin po tayo na nagawa para ma-address nga po yung mga hindi pa nabigyan ng yes ni Lord. But you know what? Even a no is an answered prayer. It does not mean na na kung hindi kayo kasama sa listahan ngayon, hindi na kayo naririnig ni God. A no is still an answer. Pero we have to check our hearts. Nung nalaman ba natin yung answer, were we able to say, "Thank you, Lord. I still praise you"? It's painful, I know. It cannot be described by just mere words. Pero I pray that we will be able to learn from this, no? Maybe a reason why he's saying no is to teach you how to respond when his answer is no. Kasi hindi naman laging yes yung sasabihin sa atin ni Lord sa mga gusto natin eh. 'Di ba? Kahit na alam natin na kung gaano natin kagusto to, kung gaano natin pinaghirapan, gaano natin ibinigay lahat ng kaya natin. Tapos in the end, hindi pa rin pala sasagutin in a way na gusto natin. Baka one of the reasons why the answer is no is because we're treating God as, a genie na parang, Lord, ito gusto ko sa ganitong oras. There are a lot of reasons, but I believe that God knows. And even if hindi niya, kumbaga sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman lahat siya ang may cause eh. Sometimes He allows, but sometimes may mga schemes po ng enemy. Hindi natin pwede isisi lahat kay Lord. Kasi nga, we live in a broken world. And it's not perfect. So, hindi po natin dapat parang ini-insist na kung ano yung gusto natin na mangyari sa oras na gusto natin mangyari ay ibigay ni Lord.
maybe the reason why the answer is no is to teach you how to trust Him in every season of your life. Whether it's good, whether it's bad, whether it's happy, whether it's sad, you can still say that I trust you, Lord, that you will not allow me to be, matanggal sa sight ni Lord, or matuluyang ma-conquer ng enemy. There may be things na hindi po natin na ina-expect na mangyari sa atin na masakit, but what we need to do is to endure, persevere in trial, and really trust our Lord that He can turn things for our good. Even if the enemy meant these things to break us, to keep us away from the love of God, when we endure, or when we persevere and not give in, not go away from God, He can turn things, the evil things that the enemy schemed, into our good. Now, I can prove that sa akin pong naging buhay, sa mga experiences ko, but I'm not here to talk about me. I'm not even here to talk about you. I'm here to help you see God still in this situation. Kahit na malabo, kahit literal na lumabo yung yung camera. My purpose for tonight is to help us see God in this situation. It's not only about ourselves. But I know it's really hard and painful, and I suggest na kung meron man kayong oras at may oras at panahon dahil hindi kayo makakatulog, dahil medyo masakit pa or sariwa pa ang nararamdaman nyo, baka makatulong din po yung mga nasabi ko na po sa mga previous videos. Mamaya ipopost ko po yung link. Baka lang po pwede nyo pong pakinggan din. Baka makatulong din po sa pag-process ng inyong mga emotions. But what I really want to bring tonight sa ating pong attention is Proverbs 34 verse 18. Meron po ba kayong mga Bibles? Pwede nyo po bang i-chat or i-comment kung ano po yung nilalaman ng Proverbs 34:18. Ayaw kong manggaling muna sa akin. Gusto kong kayo po yung magbasa. Kung wala po kayong Bible, pwede nyo pong i-search sa internet. Hintayin ko po na may mag-comment bago ko po sabihin sa inyo. Gusto ko po, lalong-lalo na kung ikaw ay isa sa mga nakatanggap ng no ngayon, na mabasa mo kung anong nilalaman ng Proverbs 34:18. Proverbs 34:18. Proverbs 34:18. Pwede po ba? Ulitin ko po mga beshi, ang ating purpose for tonight ay naka-address po dun sa mga hindi pa nabigyan ni Lord ng answer na yes. So, no is still an answer? Not yet? No, maybe it means not yet, or alright, I can see someone sharing what Proverbs 34:18 is, kung anong laman niya. Proverbs 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." There was a time in my life when whenever I see this verse, I feel like buti pa sila, close si Lord sa kanila. Nakakaingit. Sinasabi ko siya ng pabiro, pero totoo na. Kaya nakikita ko yung verse na yan. Buti pa yung mga broken hearted. Close si Lord. Parang ganun yung feeling ko. Until one time, the Lord broke me in a way na hindi ko na-imagine kung paano. It might not be the same pain, level of pain, or source of pain that you are feeling right now, but the common ground is we were both broken-hearted.
Kumbaga, sabi ni Lord, ikaw gusto mo maging close ako sa'yo, sige, i-break ko yung heart mo. At hindi ko pinagsisisihan yun. I mean, kahit sobrang hirap tanggapin, sobrang hirap na pagdaanan, sobrang hirap na labanan, na yung mga thoughts na hindi ako sapat, I am not enough. Pero sa totoo lang, Beshi, gusto ko itong ma-encourage. Kasi from experience, kaya ko nang sabihin sa'yo ngayon na kung ang kapalit ng sakit at ng hirap at lahat-lahat ng negative, lahat-lahat ng mahirap tanggapin or dalhin ay pagiging close ko kay Lord, I am willing to go over it again and again. Kung ang kapalit nitong pagkabigo mo, kung ang kapalit nitong pag-iyak mo ngayon, kung ang kapalit lahat nitong nangyayari na hindi mo maintindihan ay pagkabuo mo sa Kanya, pagkilala mo sa Kanya na mas malalim. Beshi, ni-encourage kita na i-endure mo. Mag-persevere tayo, ha? Alam ko na mahirap tanggapin, hindi agad-agad. May mga gabi na talagang iiyak ka. May mga gabi na talagang maaalala mo yung nakaraan, kung gaano kasakit tong gabing to, at yung iba pang gabi ng buhay mo. But if this is what it takes for us to see God, to be closer to God, and for us to focus our attention to Him and what He can do in our lives, I pray that you are going to be willing to undergo this trial in your life. Kung broken-hearted ka ngayon, Beshi, kasi hindi pa sinagot ni Lord ng gusto mong sagot, sana you are comforted by the fact that the Lord is trying to get close to you. Imaginin mo yun, Beshi. Sino ba naman tayo para habulin ni Lord? Makipag-wrestle sa attention. Diba? But He loves us so much, He's willing to do that even if He is the King. Even if He is God. Even if He is all-powerful. He runs after us. So sana yung invitation niya na maging close kayo ngayon, sana paunlakan mo. Wag mo i-ignore. Kumbaga, kung ang naging heart mo kanina nung narinig mo or nabasa mo or hindi mo nakita yung pangalan mo sa listahan ng mga pumasa, kung ang naging heart mo nung time na yun is nagalit ka kay Lord or nagtampok ka or sinisisi mo siya or kine-question mo kung bakit inaalaw niya na mangyari to sa buhay mo, pwede naman tayong humingi ng tawad sa Kanya kung naging ganun yung response natin Maybe that's also one possible reason kung bakit tinuturuan niya tayo na talagang magtiwala sa Kanya, lalo-lalo na sa mga oras na hindi po nasasagot ng kung anong gusto nating sagot yung mga pinagdadasal natin. Kumbaga, the pinaka-summary na gusto kong sabihin is, kapag ba nakita mo yung response na no, do you say, thank you, Lord? Or do you say, why, Lord? Why me? But yung iba, the Lord does not want us to have bitterness in our hearts. Diba? Parang,
Ang hirap na maging masaya para sa mga kaibigan natin kung tayo lang po yung hindi nakasama sa mga nakapasa. At the same time, ang hirap na maging masaya para sa sarili mo kung pumasa ka, kung may mga kaibigan kang hindi rin nakapasa. So, mahirap na mag-celebrate, mahirap din namang umiyak para sa sarili mo lang. Kaya, sana po, dalhin natin sa tamang pagdadalhan lahat ng mga nararamdaman natin ngayon. Kanino? Sa Kanya. Let us rest in His promises na itong mga to, nangyayari talaga sa buhay natin dito sa mundo kasi hindi siya perfect. May brokenness dito sa mundong to. Pero may joy sa puso natin pag alam nating nasa atin po ang Panginoon or God is with us. So I really pray that this time in your life na mag-heal po kayo sa own pacing nyo. Hindi naman natin minamadali. Kailangan natin matanggap talaga. That is the first step, accepting that it's already the result, is already the answer of God. At kung halimbawa nga na, kumbaga ay na-disappoint kayo kay Lord, na feeling nyo ay finail kayo ni Lord, or nagtatampo kayo at nagagalit ang inyong mga damdamin kay Lord, sana you also come to a point that you realize na that is not really the proper response, although it's normal because we're humans. We may feel emotions like that, but I hope that we learn to properly respond, still being grateful in whatever season we are in. Kanina sabi ko, Lord, ano kaya sasabihin ko pa? Kasi nasabi ko na nga sa mga ibang videos. And then this song played. I'm not sure if you're aware of it, but the title of the song is I Will Sing by Don Moen. Hindi ko po alam kung baka makat yung live kung ipakikinggan natin ngayon. Pero kung meron po kayong oras, sana po ay makita nyo or mapakinggan nyo mismo yung kanta, I Will Sing. Babasahin ko lang yung ibang parts ng lyrics. Sabi dito, Beshi, Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Yun siguro pinaka-summary ng gusto ko pong ma-remind kayo na sa totoo lang, hindi mo rin alam kung saan magsisimula, di ba? Hindi mo rin alam kung anong dapat sabihin. Parang ang gusto mo lang gawin, umiyak na umiyak na umiyak hanggang sa maubos. Okay lang din naman yun, mga beshi. Pero ang gusto ko pong ma-remind kayo is, sa Kanya nyo po iiyak. Hindi sa alak, hindi sa mga ibang bisyo na makakasama sa ating kalusugan. Sa Kanya nyo po ibubuhos lahat. Pwede nyo itanong, Lord, bakit ganito? Ang sakit-sakit. Pero sana wag kayo mag-harbor ng sama ng loob o kaya naman ng galit na no ang natanggap nating sagot ngayon. Kasi no is still an answered prayer. We just don't know right now. But in His perfect time, it will all be revealed to us, and all that we can say is, kaya pala Lord, buti na lang. Kaya pala buti na lang. So I really want to say that you're not alone in this. And we will keep praying for you even if we don't know you personally, or your names ay hindi namin talagang alam kasi baka hindi naman kayo part ng aming Beshi Cells group. But we will pray for everyone who are not yet on the list, that you find God in this situation and have a closer relationship with Him. Because for sure, even if we're crying today, bukas ng umaga, it will be replaced by joy that will never ever expire. Nakaka-excite po na maramdaman nyo rin po yung naramdaman kong restoration from God. Siguro I may look like sa social media, I may look like someone who does not sin, no? Kung may mga ganun man ako image, no? Pero kasi, hindi eh. Ang dami ko nga po nagawang mali, ang dami ko mga desisyon na mali, ang dami ko na nasabing mali sa paningin ni Lord, ang dami ko po mga kasalanan kay Lord. Kaya nga naramdaman ko yung pagpapatawad niya at yung pag-restore niya po sa akin,
Kumbaga, lahat na nagawa kong mali sa nakaraan ay napatawad at hindi na naka-attach sa akin. Nandun po yung peace na alam mo na na-redeem ka na niya. Kaya, kapag may opportunity, gusto ko po siyang ma-share para kayo din. Because the peace that I feel, even when I am undergoing a lot of challenges too, gusto ko na magkaroon din po kayo. At saan ko ba nakuha yun? Hindi naman yun na-enroll sa kahit anong review center. Hindi mo nakukuha yung peace na yun sa kahit saang bagay dito sa mundo. Sa kanya lang yun nanggagaling. So, I pray that through this situation, if ever na hindi pa po buong ganun yung peace na nasa puso mo, let God be the center of your life, of course, and this journey. Maybe God is calling you and getting your attention. He has been wrestling with your attention. Baka nasa iba kasing attention mo. And He's using this para sabihin sa'yo, hey, balik ka na sa akin. Tayong dalawa dito kasi kapag kasama mo si Lord, no, at gusto niya na ano ba gusto ko sabihin? Kapag kasama mo si Lord at ang gusto mong gawin ay kung ano yung gusto niya ipagawa sa'yo, yung will niya, you can do all things through Him who strengthens you. Kahit ano pa sabihin nila, kahit na sabihin nyo na the reason why hindi kayo pumasa is hindi kayo talaga prepared, or hindi kayo ganun katalino, or hindi kayo nakapag-gamit ng isang review material na patok, o kaya naman hindi kayo naka-enroll sa review center na sikat, o kaya yung maraming top-notcher, o kaya yung maraming passers. Kasi ako, Beshi, hindi talaga ako naniniwala sa ganun I mean, the number may speak for the world. Like, di ba, sa mundo natin, ang standard natin, kung ilan yung pumasa dito, kung ano yung grade mo, kung ilan yung hindi mo inulit, or kung ilan yung mga hindi mo na ibagsak. Pero iba yung standards ni Lord Ang failure ng mundo, hindi failure sa Kanya. So you are not a failure. Even if you failed the board exam right now, you are not a failure. God looks at you not as your failure, not as your mistakes, not as your pagkukulang, but God looks at you and sees you right now as someone who is victorious in Christ, because He can already see the future far ahead of us. Pag tinitignan niya tayo, nakikita niya kung anong kaya nating magawa through Christ. Hindi niya nakikita yung failures. Hindi niya nakikita yung grades. Hindi niya nakikita yung 74.1 mo, 74.9, 76, 67, 51. Those numbers do not matter to God. But what matters is you persevere. Kaya nga sabi sa James, di ba? James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. I know that it's really hard to accept instantly, but we will still pray, because when you pray, the power of God works. And hindi mo maipapaliwanag. Sometimes, pag gising mo nga sa umaga, yung joy in the morning, hindi mo alam kung saan nanggagaling, no? So, sana lahat po kayo na ma-reach ng video na ito, ay magkaroon po ng peace na nanggagaling kay Lord. I just wanna make a shout out to my husband. He's been really helping me understand the Lord's purpose for us. Noon sabi ko sa kanya, tulungan niya ako na mag-send ng message sa ating mga Beshi cells na hindi pa nga po nabibigyan ng yes na answer ni Lord. So, he shared a comment here. I just wanna read it. No, this is from my husband, Mark Anthony. Kahit anong nangyayari sa buhay niyo, one thing is always certain. God loves you. He wants you to surrender whatever negative emotions you are experiencing right now to Him. Psalm 145. Wait lang ha. na flood, nawala. Wait lang mga beshi. I'm going to continue reading the comment of my husband. Psalm 145 verse
14. The Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. Ang ganda niyan, love. Thank you. Thank you sa iyong na-share na verse. Psalm 145 verse 14. The Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. Remember to always pray. He remains near to those who call on Him. Yun na nga po ang pinaka talagang gusto namin na ma-share sa inyong message tonight. You may not really say it by words, no? But actually, crying is a prayer too. And even when words do not come out of our mouths, God sees our hearts. And even if we, from the moment we speak, no, kahit nga hindi pa natin nabubuo yung prayer natin, may sagot na agad si Lord. He knows, Lord. He knows, Lord. He knows, Beshies. Kaya sana ay mapagtagumpayan mo ang mga gabing katulad na nito na napakahirap. Lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa, na you can really rest in His arms by praying, reading His Word, listening to worship songs. At ayun na nga po, na ang pinaka-summary po ng gusto kong sabihin ay sana i-endure nyo, mag-persevere tayo hanggang sa maging yung level po natin ay maging sapat na po na level para maibigay sa atin ni Lord yung blessing na inihanda niya para sa atin. Pasensya na sa kadramahan ko kanina kasi totoo po na pinagdaanan ko ang isang napakahirap na bagay, pero andito ako ngayon, restored na po. Out of brokenness na, beautiful na po. Char. There can come out a beautiful thing out of your brokenness. The Lord does not give us pain in vain. I mean, hindi naman si Lord talaga nagiging source ng pain natin because it's a broken world. But sometimes God allows us to experience pain so that we can also experience restoration. Okay? So, wala pong susuko sana, Beshi. At kung ang tanong nyo po, kung para sa akin pa ba to? Kasi ilang beses na po akong paulit-ulit na nagbo-board exam, ilang beses na rin po akong paulit-ulit na hindi po mapasa. Para sa akin pa ba to? Siguro, Beshi, the one answer that I can give to you sa question na yun is, kung sobrang imposible na magawa mong mag-isa, I think that's a dream that is worth really pursuing with God. Hindi mo nga kaya mag-isa eh. So, itry mo ulit na kasama siya. As in, siya ang una. Hindi ikaw, hindi yung iba, siya ang una. Pero, gagawin mo pa rin yung part mo, ha? Hindi naman natin sinasabi na let go and let God lang, literally na siya na bahala. Basta, yun naman pala eh. Yung alam naman pala niya eh. Siyempre, bibigay pa rin natin yung best natin. Pero kung hindi pa talaga, hindi pa talaga. May itinuturo si Lord that I can assure you is greater than this reward on earth. Kasi ito, talagang ano lang naman ito, worldly achievement lang din naman ito eh. Pero syempre, kailangan natin dito sa mundong ginagalawan natin ng mga gantong bagay, no, para makapagtrabaho nga. Pero ang totoo, pwede rin ito gamitin ni Lord para matutunan natin yung mas importanteng bagay. Ano yun? Yung magkaroon tayo ng relationship, solid relationship sa Kanya. As in, yung magiging foundation ng lahat ng gagawin natin, yung magiging reason kung ano din na mga gagawin natin is para mag-glorify siya. So even if you're crying right now, if you can say that, thank you Lord, praise the Lord, that's still glorifying God. I'm not saying na okay lang na bumagsak ka na bumagsak, no? But what I'm saying is, even if nandun ka sa sitwasyon na yun, you can still trust that God has plans for you, kahit na hindi mo naintindihan na bakit kasamang may pain, but you can still glorify God amidst the pain. Even in the storm, you can praise Him. Okay, so I pray. Let us pray. Right? No, let's pray. Let's end this live with a prayer. Sabi pala ng kapatid ko kanina, magla-live ka pa ng gantong oras. Sabi ko, sure naman ako, nagising pa sila eh. Yung iba, hindi makatulog sa sobrang saya. Yung iba naman ay hindi rin makatulog sa sobrang sakit. So, let's pray for each other. Shall we? Father God in heaven, we thank you so much for still gracing us the opportunity to breathe today, Panginoon, na malusog, na kasama po ang pamilya.
na may iba pa pong mga bagay na pwede namin pagkuhanan ng kasiyahan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-realize, lalong-lalo na po lahat ng mga nakatanggap ng no sa aming pong prayer ngayong August 2023 ang PLE, na matanggap po ang inyo pong sagot sa aming ipinagdadasal ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-realize na hindi lang po ito ang pinaka-focus ng aming buhay, Panginoon, dahil kaya niyo pa rin po kami maggamit sa ibang bagay, hindi lamang po sa board exam or yung worth namin as a medical technologies, Panginoon. You can still use us in every other areas of our lives, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makita ang iba pa pong blessings na binibigay niyo po sa amin kahit hindi namin hinihiling, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magsimula na makapaghilom sa sugat na natanggap po namin ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng inyo pong binigay sa amin, Panginoon, maging ang mga problema katulad ng ganito or ang mga challenges or mga difficult nights na katulad ng ganito, Panginoon. We know that you can turn this painful event in our life to something that will really glorify you in the end, Lord. And so, here we are. Use us, Lord, for the purpose of glorifying you, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-overcome lahat ng aming pong nararamdamang negative emotions. Tulungan niyo po kami na ma-express ito at huwag maipon sa aming mga damdamin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na healthily na mapagdaanan ito pong journey na ito. Tulungan niyo po kami na ma-realize na hindi po kami nag-iisa at hindi kami dapat na mag-isa, Panginoon, dahil nangako po kayo na kami po ay inyong sasamahan until the end of time. Panginoon, maraming salamat po sa sakripisyo niyo po para sa amin upang kami maligtas, Panginoon. That is the greatest blessing that we can ever receive, Panginoon. Pero gusto po namin ipagpamanhin dahil kami po ay nakafocus masyado dito po sa aming mga gustong ma-achieve sa mundong ito, Panginoon. Nakakalimutan po namin na mas importante ay talagang maging kasama kayo sa bawat mangyayari sa aming buhay, Panginoon. Ipinagdadasal po namin lahat ng takers ng August 2023 at yung iba pa pong hindi tumuloy dahil sa takot na magkaroon ulit po ng failure, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng pagkakataon na ma-encounter kayo, Panginoon, in a more personal way, in a powerful way that will really transform them from someone who is fearful of the future, the uncertainty that of the future that they may have, Lord, na kapag kasama po kayo, wala po dapat ikatakot. Because you hold our future, you hold us in your right hand, Lord, and every tear that falls in our eyes, you know, and you record it, Lord. Nakikita niyo po kami even when we are alone and when we feel alone, Panginoon. Hindi po kami talaga nag-iisa. Nakikita niyo po kami. Nakikita niyo lahat ng aming paghihirap. Nararamdaman niyo po lahat ng aming mga sakit na nararamdaman. At nangangako po kayo na hindi niyo po kami pababayaan. Tulungan niyo po kami na mas marinig ang boses po ninyo, Panginoon, at mas makita kayo kesa sa mga sakit na aming pong nararamdaman, kesa sa mga questions na nabubuo sa aming mga isip kung bakit kailangan po namin na pagdaanan ito or pagdaanan ulit ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng kaliwanagan ng aming isip, Panginoon, at yung aming pong burden na dinadala ngayon, lalong-lalo na po yung sakit ng aming pong pagbagsak dito sa aming exam, Panginoon. Tulungan niyo pong ma-overcome namin at ma-surrender sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, Lord. Help our unbelief sa mga panahon na kami po ay talagang nagdududa sa inyong kabutihan, Panginoon, na kami napapatanong na kung kayo talaga ay may plano sa aming buhay. Ipagpatawad po ninyo ang aming pagdududa, Panginoon, ang aming pagkikwestiyon, ang aming mga hindi paniniwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami magbago at maging mas kasing ugali na inyo pong anak na si Jesucristo, Panginoon, upang kami upang kami po ay maging matagumpay dito po sa aming dinadaan ng pagsubok. Lord, we lift up every hearts na troubled sa gabing ito sa inyo po. Kayo na pong bahalang mag-touch sa kanila at start ng kanilang healing process, Panginoon. We pray, Lord, that every one of us
will really trust you with our lives, Lord, that even when we do not understand the circumstances that we are in right now, please give us peace, that you will work all things for the good of those you love, Lord. Help us remember that your promises are true at wala po kayong salita na nag-fail. And sometimes, Lord, even when we do not understand, we know that you have plans for us. Lord, we are sorry for the reactions po na hindi pleasing sa inyo. Tulungan niyo po kami magbago. Tulungan niyo po kami ma-overcome itong phase ng aming buhay na ito. At tulungan niyo rin po ang aming mga magulang, Panginoon, na sana ay ma-process din po nila ng tama itong aming balita na tinatry na matanggap ngayon, Panginoon. Open the hearts and minds of all the people, especially the parents, Lord, who may become disappointed. It's not that we're removing their right to become disappointed, Lord, but we pray that only good words will come out of their mouth, Lord, encouraging words for their children not to give up for this dream, Lord. We pray that each and every student po na hindi pa po nabigyan ng yes ni Lord ay magkaroon ng sapat na lakas ng loob na masabi at magkaroon ng open communication sa kanilang mga magulang, at sana po ay maging isa rin itong paraan upang magkaroon sila ng open relationship at talagang magkaroon ng hilom kung mayroon man pong hidwaan sa kanilang mga relasyon. Tulungan niyo po ang lahat ng tao ngayon, Panginoon, na nahihirapan na i-navigate itong sitwasyon na meron po kami. At sana ay talagang matutunan namin na ipagkatiwala sa inyo ang aming mga buhay. Ito po ang aming hinihiling ngayong gabi, Panginoon. At hinihiling po namin ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sana ay makatulog po kayo ngayong gabi. Kung hindi naman ay sa mga susunod na araw makapagpahinga po kayo. I pray that you find rest in God. And know that God loves you. Kahit hindi madaling paniwalaan dahil umiiyak tayo ngayon, He loves us. Okay, always remember that. Alright mga beshi, thank you so much for your time. Hugs to you mga beshi. This is your virtual hug from me. And sana ay talagang madala nyo kay Lord at maging part ng buhay nyo si Lord, kasi from someone who was broken before, I am now restored, and I'm now telling you that there is hope. Your lives can still change. Okay. God loves you mga beshi. Do not give up. You can rest, but don't give up. Bye. Bye, beshies. God loves you. Bye-bye.